Ay, sir. Good morning po. Si Sir Buddy po ng agribusiness. Buddy po. Tayo Kumusta po? na pinalad at isa tayo sa napiling interview. Buti pumayag ka, sir. Ay, basta tungkol sa industriya ng mangga. Isa pa sa pamamagitan, sir, ninyo, maipapaabot namin yung hinaing ng mga problema talaga. Yes, sir. Asamingo industry. Maraming hindi nakakaintindi. Yes, sir. Yung iba, yung ano naman, yung gobyerno naman, naiintindihan. Kaya lang, hindi ko maintindihan. Naiintindihan naman nila. Bakit? Ano pa ba itong kailangan? Eh, kami na nga nagsasabi na ito'y problema. Walang ibang problema. Ito lang. Sino pa ba yung pagtatanungan ni Sir? Ayan, frankly speaking. Oo. Sino pa ba yung pagtatanungan nila kung ano talaga yung problema? Kami na nga yung nagsasabi, yung farmer eh. Eh, ano pa ba yung hanapin ninyong problema? Ito na yun, isa lang. Kaya nga yung ano eh, nung nagsalita ka, parang tapos ng usapan. Oh, ganun. Yun na yun. Huwag nang pahabain pa. At least, pati processor noon, masosolve yung problema nila. Dahil kaya mahal yung mangga, dahil nga doon sa problema na yun. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Magkita-kita po tayo ulit sa Agribusiness Connect. Year 3 na po tayo sa August 8, 2026 at Elements at Sentries. Mag-register na po kayo. So sir, kung may magtatanim ng mangga sa ngayon, mag-uumpisa siya. Yes, May sir. lulugaran ba siya? Marami pa sir tayong bakanting lote. Kaya lang medyo bundukang area na. Sa market, may lulugaran siya. Ay, kasi sir, after 7 years pa, 5 to 7 years pa, bago niya mapamungo yun. Ano ang market? Pagka hindi sir nasosolve yung problema, wala na siyang lulugaran. Pag hindi masolve. Pagka nasolve, magiging fruitful yung kanya dahil mas magandang bubunga kasi bata yung mangga. Risk din siya. Risko. Risk din. Kaya lang, sabihin na nating nasolve, Oo. gaano ba katagal ang magiging effectivity nung pagkakasolve mo? Baka after 5 years, eto na Ano naman. na naman. Ang kailangan sir doon, immediate need plus long-term need. Kasi pag hindi mo ginawa yung immediate need at ang isip mo puro long-term, patay na yung industriya. Patay na. Ano pa bubuhayin mo after 5 years? Namatay na nga. Kailangan meron kang short term na ito, bigyan na muna natin, bigyan, habang ginagawa natin yung long term. Ano ba ang short term? Ayuda. Yan lang short term. Kasi nga, yung long term mo, doon mo hanapin yung solusyon ng problema sa long term. Sa short term, wala kang makikita doon. Oo. Hindi mo mararamdaman yun. So, on short term, ayudahan mo. Sa pamamagitan, pagbibigay nila ng abono, pagbibigay ng inputs, bababa kasi ng konti ang production cost nila Kaso dyan. sana ang ibigay nila yung maramdaman talaga. Oo. Hindi yung Kakapurit. kapiranggot na. Para sir, nagbigay ng nagbigay ng ulam. Oo. Binigyan ka lang ng isang pirasong karne Oo. na adobo. Oo. Ibigay mo siyang platito. Oo. Ngayon, sasabihin, tuloy budget. Talaga mabibigay mo lang ito. So, bali, wala. Alam naman na natin kung bakit walang So, yun budget. yun ang tinatawag kong short term Okay. plus may long term.
Hindi po pwedeng hindi ka mag-spray. Hindi po pwedeng hindi ka gumamit ng chemicals. Hindi po pwede. Wala, hindi talaga Wala, obra yun. may- Yung sinasabi po ng mga scientists ay mga entomologists, iwas daw sa paggamit ng chemicals. Totoo ba yan, sir? Based sa sarili mong experience. Kasi, sir, namumulaklak ng natural yung mangga eh. Sinatawag namin na namanahon. Yung Okay. voluntary. Nagboluntaryo. Hindi na namin ni-spray yan eh. Alam namin mahirap buhayin eh. Yung nagboluntaryo eh. Pero inaatake pa rin ng kurikong. Inaatake pa rin ng mga insekto. Ibig mong sabihin, pag voluntaryo, mas matibay. And yet, pinepeste pa rin. Pinepeste pa rin. So yun yung gusto nila na wag gamitan ng chemical. Siguro po pwede, nasa isolated area ka. Yung wala kang katabing mga ganito. Manggahan. Oo, na maraming manggahan. Ikaw lang ang manggahan sa area na yun. Okay. O pwede, kasi walang panggagalingan yung Na ibang kapitbahay. insekto. Oo, kapitbahay. Kita. Gusto mong ma-discuss? General. Wala sir, General. general General, pwede, pero oo. walang average talagang pwede kami sabihin eh. Kuminsan zero talaga kami. Talaga? Oo, kuminsan nasisiro sir kami. Kuminsan negative. Walang balik puhunan lang. Pag Pag negative, talaga. negative Walang talaga. balik. Ang kung kasi sir, ang mahirap kasi sa nagmamangga, pag hindi mahaba PC mo, ang tawag namin doon mahaba PC, ibig sabihin, Wala kang yung extra mahaba na ang maraming pera. Tapos yung marami kang mangga na pag nadisgrasya ka sa una pa lang na sultada, Wala na. patay ka na. Para sir boxing, Oo. hanggang round 12. Ang mangga, parang hanggang round 12. Oo. Pag nadisgrasya ka sa hanggang round 4, Round 4. at na-knockout ka ron, Wala na. wala na. Kung ano lang, kung point system lang ang nangyayari, ma-knockout kahit na lamang siya ng 2 points, ma-knockout mo siya sa Dulo. 2 dulo. At least 2 points ka agad yun dahil ang points noon ay 8-10. Panalo ka. Yun ang sinasabi namin na kung maliliit kang nagmamangga at na-disgrasya kang sa unang sultada, ala na. Atay na. So, bakit nakaka-survive itong malalaking nagmamangga na katulad namin? Mahaba kasi yung season namin. From August hanggang May. Yung mga maliliit na nagmamangga, Isa lang. August, December lang yan. Basta na disgrasya yan. Wala nang January to May yan. Yun ang mahirap. Ilan lang kaming malalaking nagmamangga. Mas marami yung Maliliit. mga maliliit. Ganon. Doon na nagkakadisgrasyahan. Pero, kuminsan naman, kaming mga malalaking nagmamangga, ang nadidisgrasya at itong maliliit ang Maliliit na kumikita. nakakalusot. Bakit? Oh. Kumita na sila ng una. Kumita na, doon sa round 1 to 5, kumita na. So, hindi na babanat dito yan, takot na. Dahil kumita na kami, okay na kami dyan. So, kaya sila kumita, kami natalo the whole season. Maraming ganun, sir. Yung mga mas maliliit ang mga kumikita. Ganun. Kagaya ngayon, ang mga kumita, yung mga maliliit na nagmamangga. Kasi, Anong reason, sir? nakalusot yung mangga nila ng December, January. Ang presyo ay nasa 100 to 80 pesos. Triple, doble presyo. Maliit yung kanilang maliit yung kanilang naging production cost nung nung time na yun. Bakit? Kasi hindi pa masyado yung present ng seed supply noon. Dahil ang sabi ko nga sa present ng seed supply ay from December kung pakagatin na natin ng November to February. Hindi na sila nag-i-induce nun. So, kaya... Kayo ang lumaki yung production cost. Kami naman, kami may mga hinahabol na kota Oo. sa mga pinagkakautangan namin. Okay. Siyempre, paano silang makakabawi? Mamumutang ka. Siyempre, sa kanila yung mangga. Ganon. So, mauobliga ka na mag-ulit-ulit kasi ano mo rito, nakakuha ka na ng pera. So, yun yung nagiging sitwasyon ng different ng maliit at ng mga malaking nagmamangga. Pero mas marami siya rin mga maliliit na nagmamangga. Pero sir, dahil minana mo to sa tatay mo, nung nag-umpisa ka, malaki na? Maliit, sir. Maliit din? 3 lang yung tauhan ko. Tricycle lang yung gamit ko. Okay. Kasi nga, nag-i-start pa lang ako noon.
Tatlo yung... Paano mo pinalaki, sir, ng ganito kalaki? Oo. Yun sir, nakatutok ako ng konti dahil ko mga maliit nun. De unti-unti sir, kung mo maliit, yung sinasabi ko sa inyo, mas kumikita yung maliliit. Oo. De kikita ka, So, magdadagdag ka sa Nueva susunod. Ecija lang ang Nueva Ecija lang sir. ano mo, area mo noon. Yes sir, saka ano lang, palipaligid lang ng aming baryo. Aha. Ganun. De unti-unti, lumalaki ka. So, pagka kumita ka, tapang ka sa susunod na taon eh. Oo. Hindi pa masyadong present si Sisid Play nun eh. Hindi pa masyado. Meron na sa ibang lugar, wala pa rito sa Nueva Region 3. Ecija, okay. So, matapang. Eto na, nung lumaki ka, naging present si Sisid Play, eto na yung problema. Doon ka na natatalo. Nung natalo sir ako, dalawang sunod na season eh. Isang 3 million at isang 2 million eh. Negative ko sir yun. Pero sir, nabawi ko into 1 year. The following year, after the 2 season. Nabawi ko siya, sumobra pa, 6M. Sumobra pa ako ng 1M. 1M, ganun. Yun, tumapang ka na naman. Tapang ka na naman. Ganun. Pero sir, ano yung sekreto mo doon sa yung pagpapalaki from maliit na lumalaki ka ng lumalaki? Ang sikreto sir, hindi lalaki kahit na mayaman ka, hindi lalaki ang iyong negosyo kapag basa ang pangalan mo. Ibig sabihin ang basa pangalan mo, alam mo naman yung ibig sabihin basa. Ikaw may manloloko, may pinagkakautangan, hindi nagbayad, o kaya yung kapwa mo kamanggahan mo, masyado mong inaaragabyado. O yung tiwala, baka mamaya sinosobrahan mo timbang mo kahit hindi nakaharap. So dapat, pagka sa ganyan, kahit wala yung may-ari, parang nandyan siya. Kasi yung hagupit ng langit ang magiging ano. So siguro, doon ko nakita yung sarili ko kung bakit ako lumaki. Kasi wala naman akong pera eh. Wala akong... Dati? Oo. Wala. Hanggang ngayon sir. Nakakautang sir tayo ng mga million. Million ang pwedeng worth mautang. million. Wala tayong collateral. Ito ba yung Ang mga collateral, inputs? Yes, sir. Yung mga inputs? Kahit pera. Kahit pera? Oo. Umuutang tayo ng pera rin sa ano. Buyer mo? Buyer. Tapos umuutang tayo ng insecticide. Mga inputs. Ala tayong collateral. Ang collateral lang natin, pangalan at saka mukha lang natin. Yun yung sinasabi ko, na pagka nasira yun, wala na. Hindi ka na lalaki. Hanggang doon ka na lang. Kasi ang thinking sa'yo ng tao, kahit di ka na nanloloko ka pa rin. Kasi sira basa So yun ang nakita ko siguro, kaya lumago yung ano. Yun naman ay tinuro sa akin ng tatay ko. Makapag ninegosyo ka kahit wala kang pera. Yung wag mo sirain yung tiwala ng tao sa'yo. Pag yun nasira na, hindi mo na kayang balikin. Ingatan mo yun. Yun ang hindi ko inalis sa paliwanag, payo ng father ko. Hanggang ngayon, nakita mo sir, wala yung may-ari ng puno. Pero nagpapapitas tayo. Pinagkakatiwala sa amin. Wala yung may-ari ng puno nito. Asa ano pa siya? Sa Amerika pa siya. Ngayon. Uuwi pa siya sa 18, tapos nipitas ng unang sultada. Pero pinagkakatiwala sa amin. Ikaw nang bahala mag-remit sa kanya. Nagre-remit, pati listahan, re-remit. At ilang years mo nang hawak itong farm na to? Since 2010. Pero before that, hawak ng tatay ko 5 years. Ito rin. So ako, sarili ko, since 2010 hanggang ngayon. So kung sira tayo, hindi tayo makakabalik. Okay. I think yun yung pinakamagandang na-share mo today, sir. Opo. Maliban doon sa mga problema na dapat marinig ng gobyerno. Yes, sir. Saan tayo, sir? Gusto niyo malibot yung manggahan? Libo tayo? Sige, sir. Lalakad tayo. Sige, sir. Okay. Yung ano lang, yung kaya lang. Entong, samahan mo kami. Iikot lang tayo dito na lang. Ikot lang tayo sa manggahan. Dito. Ikot lang tayo doon. Tapos ay ma-nyorkat na lang tayo doon. No. Sir, anong advantage nyo, mga taga Luzon, versus sa mga taga Davao, taga Mindanao? Malapit tayo sa market, Manila.
Market. Manila pa rin talaga ang market, sir. Oo, yun ang pinakamalaking market yan Manila Kasi from yung Davao, nagpapadala sa Manila yan. Kaya ang Davao, sir, hindi sumasabay sa season dito. Okay. Kasi nga, pagka marami rito, Talo sila. malaki Mataas ang... yung transport cost nila. Opo, yun. Kaya pinipilit nilang iiwas dito. Alam nila kasi yung season nito ay from February to April ang April. season natin. Okay. So, lumilihi sila doon. Sila naman, Oo, ang wet season sila. risky rin dun sa ano nila, sa production Opo. nila yon. Opo, ganun. Pero mas gusto na nila yon kaysa sa babae. Oo, kasi yung pagka hindi ganun, kasi wala na export De process na lang sila, saka local market lang nila. Doon sa kanila. Sa kanila, hindi which kaya. is maliit. Oo. Pero, buti na lang may technology na pwede nilang pamungahin kahit wet season. Opo, yung calcium nitrate. Kung wala yun, wala Potassium rin. nitrate, Ang nakapagpapabulak sa lakser yung nitrate. Yung nitrate. Kaya it's either calcium nitrate or potassium nitrate. Ito, dami rin, oh. Malawang pa sir 50 hectares sir Laka rin ang kinikita ni ano, sir? Ni owner. 30% sir sa kanila, wala silang gastos. Walang gastos, no? Opo. Pwedeng bakasyon-bakasyon lang siya eh. Oo. Pagbalik niya, may pera na naman. Ay mga view ko, kasama rin siya sa bunga, kaya lang hindi siya lumaki. Ano yun, natural yan na nagkakaroon ng view ko? Yes sir, lalo na pagka, yan yung mga naampaw, yung tinatawag na ampaw na ano, pero nabuhay siya. Nabuhay. Oo, yan yung naging ano. Bansot, parang sa Bansot. tao, bansot. Pero masarap. Oo, dahil manipis yan. Ako, napakatamis yan. Ako man sir, yan ang kinakain ko Yung ganyan Ba't hindi ka na nag-try, sir, magtanim ng sarili mo? Unang-una sir, wala akong malaking lupa Meron man, isang hektarya lang, Walang pupuntahan niya sa ito. ala po ilan lang may tatanim mo ron? 40 puno, hanggang 60 puno. Tapos, alagaan mo siya, Matagal. yarkila mo na lang ng isang area. At saka nakikita ko nga sir, may malaking problema Yung iba nagpapatay ako mismo nagmamangga. Oo. Hindi ako ma-encourage magtanim Bakit? Nagpapatay na sila Ang laki ng impact ng problema. Bakit ba? Yan ang hindi ko maintindihan. Bakit hindi sila makapag-develop ng pang-control ng sisig fly? By the way, sir, tama ba? Dumabi daw yung sisig fly nung binan yung red label. Napansin namin sir yun. Dahil nung buhat ng iba yun, hindi na kami nagagamit. Oo. Dahil unang-una, may mabili ka man, patago. Ganon. Parang black market. Opo. Siguro, hindi man siya totally nakakapatay, nakakapigil siya. Nakakapigil. So, isa yun sa recommendation namin na baka pwedeng ibalik. Tapos, ibabalik, kaya lang hindi sa buong market. Ibabalik. Ay, sir, may nakita lang ako. Ayan. Biyak Ibabalik. Ibabalik sa selected producer lang. Kamukha namin. Okay. Bakit sa amin? Yun ang isang isinuggest ko ron sa sa nung nag-meeting kami ron sa na kami lang doon sa may stage. Oo. Ibalik, selected lang. Tapos, samahan nyo kami researcher. Gagamitin namin sa mga area namin, samahan nyo kami ng researcher, sila mag-aandak ng data. Na kami palang gagamit, hindi nyo ito totally bibigay doon sa kwan. Para malaman lang namin na talagang yan ay isa sa dahilan. Kaya lang, wag 1 year lang, bigyan sa amin 5 years. 5 years. 5 years, gagamitin namin yan. Halimbawa, kami, sa Nueva Ecija, 10 tao lang. Sa ganitong probinsya, 10 tao lang. Hindi yung ibabalik na ikamoy available sa lahat ng may access. agri. Selected lang. Kumbaga may license lang. Opo, ganun. Yung pwedeng gumamit. So yun yung isa sa sinabi ko. Para kasi anong nga reaction nila? mukhang positive naman kasi nga may batas daw, yun ang problema.
Okay, Eh, nung sinabi- i-amend pa Oo. yung batas. Opo, sinabi, ngayon kako, talagang hindi po pwede kung may batas. Hindi Ngayon- ano, ibulong kay President para presidential decree. Mas mabilis. Oo, kumbaga, ang gagamitin lang na reason ay research lang. For research. Oo, for research. Okay, for research. Para payagan. Mm. Ito, sir, yung pangalawang sultada. Ito, mura pa to. Kailan, ito kailan yung mga ang harvest pitasin nito, natin. sir? After, sir, yan, mga 25 nito. Oo, Hindi rin 28. magkalayo. Oo. Ano to? Medyo papalapit na rin ito. Hindi pa siya magulang. Safe na yan. Kahit tinanggal mo yan, wala nang kurikong yan. Mga 27. Safe na, sir. Mga 27 yan. Pwede na. Nito, April 27. Ay, mas marami ito, sir. Mga nasa 9,000 kaing ito. Wow. Itong ba't may baka? Kinakain niya yung ano Baka kainin niya yung bunga. Balikan mo nga si MJ. Hindi, bumalik ka na. Kami na lang iikot. Sabihin mo, puntahan yung lahat ng baka rin ikutan. Uubusin yung bunga natin sa ladlaran. Tapos Kapitbahay yan, sir. Dito na tayo ikot, sir. Lalabas tayo ron sa iniimpakyan doon. Baka ng kapitbahay yan. Mga kapitbahay, sir, yan. Sir, kinakain yan to. Yung lahat ng ganito. Ang gusto pa niyan, yung may balot. Ayaw niyan yung walang balot. Halimbawa ito, sir. Oo. Magkatabing mangga. Oo. Ang gusto niya ito. Yung nakabalot. Ba't Oo. kaya? Ewan ko nga, sir. Nagtataka kami. Si Sir Rico ba part siya ng federation? Yes, sir. Siya yung chairman. Siya chairman. Merong mas mataas sa kanya. Parang siya lang yung chairman ng sa region. Ay, sa Luzon. Oh, I see. Okay. Sa may Luzon, Visayas, Mindanao. Oo, parang ganun ang magiging setup. Tapos kami board. Ano lang, sir? 7 lang ata kami, kung 8 lang kaming board. Ayaw ng marami. Ayaw. Para mas mabilis. Opo. Pag mas madami, mas maraming ano. Maraming ekang mga kon. Debate. Sinelect lang talaga yung ay naakalang magkakaroon ng makapag-contribute ng data. Talaga, oo. Which is okay naman yung ano, kasi siyempre kami na rin nahahanap ng ibang data sa ibang mga farmer, kami na lang magbabato. Oo. Dami pa rito. Share ito para makita mo yung lahat ng puno ng mangga. Ibig sabihin, lilibot ka. Kukonsumo ka ng 2 oras, sir. 2 hours. Lakad. Ganyan lakad. Para makita mo lahat ng puno. 1.5 to 2 hours, sir. Kasi mamamahinga ka, kaya 2 hours. Oo. Pagdating mo sa kita, mamamahinga ka. Eto, dito na tayo. Ito, malayo pa, sir. Sir, aside from yung paggamit ng red label, no? Apa. Aha. Sabi nila, isa pa daw reason dahil wala nang nagpapausok. Parang hindi, sir, ano yan? Hindi totoo yan. Parang hindi totoo, sir, eh. Kasi, anong purpose ng usok para umalis sila? Ginawa na, sir, namin yan, eh. Oh. Di ba bumili kami pagging machine? Ang mahal nga nun, eh. 50 mil pa nun, eh. Alapan local nun, eh. Oh. Nagsibili ng pagging machine yung mga kasamahan ko, yung mga may pera. Oh. Dala-dalawa pa. Ginamit, sir, nila yun. Wala ring epekto. Tapos, sir, nagsunog pa kami ng gulong. Oh. Kailangan mamanggaan. Nagsusunog kami tuwing hapon. Oh. Wala rin. Ala rin, eh. Ang problema sa nagsunog unang-una, bawal magsunog. May nilalabag na kami. Oh. Pangalawa, umiitim yung bunga ng mangga. Siyempre, sir, yung usok ng gulong, eh. Nagkakaroon ng itim. Pag inakyat ng mga mamimitas yan, pati dahon, may itim. Ay, makita mo, pagbaba, puro itim silang ganito. Oh. Si Mango owner, mas gusto na rin niya na ipakontrata, sir. Yes, sir, kasi unang-una, lahat silang sakit ng ulo, eh. Wala Tapos, na siyang sakit ng ulo. neto na nila, sir, yung kanilang 30%, eh. Net na nila yan, eh. May neto ko ba na 30%, sir? Wala. Sa pagkabuong season. Kasi 30% na si owner eh. Ikaw, ilang percent natitira sa'yo? Yung sa amin kasi. Di ba yung 70% mo? May gastos yun eh. Apo. Pag tinanggal mo lahat yung gastos mo, baka 30% lang din or less pa. Ito, sir, sa ganyan nag-iitsura ng mangga at hindi kami nasiraan dito. Oh. Mga 30% yan, sir. Kaya. Kaya, sir.
Pagka puro ganyan. So minsan mas maliit talaga si 30%. Mga 5% lang, sir. 5% lang, Yes, sir. Yun lang ang income mo. At ang mabigat, pag inatake ka ng kurikong, negative ka. Sir, hindi zero Negative. Negative. Kasi nauubos yun eh. Halimbawa, gumastos ka dito. Ang gastos ko, sir, dito, 1 milyon eh. Pero yung balot 2 milyon pati balot. Grabe. Ngayon, kapag nasiro ka doon, ala kang inani, patay, negative 2 milyon ka. Ganun, sir, kabigat. Pagka talagang walang O ngayon, may matira man, halimbawa, pinagbilang ka ng 1 million. Oh. O, negative ka pa rin ng 1 1 million. million pa rin. Eh, Madalas ba mangyari sa yan? sa ibang area, sir, pagka panahon na yung season, sir, nung sinasabi ko sa inyo, makurikungan, Oo. yung from December to February. Maraming ganun, sir, na area. Ito kasi, iniiwas ko to sa kurikungan. Kasi pagka malalaking area, iniiwas ko sa kurikungan. Ang binabomba ko na lang noon, yung maliliit na area. Halimbawa, mga 10 to 20 hectares, yun lang babombahin ko. Para madisgrasya man, maliit lang yun. Oo. Nag-harvest na rin to? Opo. Dito yan, kay Badong. May linya sila ron. Tuwing kailan ka andito, sir? Ngayon, sir, nag-aaraw-araw, sir, ako mo dalaway buyer. Pero nung minsan, every other day. Kapag ito lang ang buyer ko, every other day lang ako. Kasi tiwala na ako rito. Kung ito, 2. Siyempre. Pero all in all, sulit pa rin, sir. Okay, sir. Sulit. Itong negosyo mo na to. Opo. Kasi meron tama talaga, sir. Talagang, ikita ka talaga malaki. Yan, kagaya, sir, yan. Ako, ang tansya kong kikitain ko rito. Ito lang, Neto. Kaya ko 800,000 dito, neto. Pagka natapos lahat ito. Yung sa akin lang, labas na lahat na yun. Yeah. Siyempre, hindi lang naman ito hawak mo, may malulugi ka. Dumami na. Dalan mo nga ako ng 2 kahon doon. Yung malaki yun. Ipasakay nyo na ron sa baka makalimutan pa mamaya. Sakay nyo na ron sa sasakyan nila. Tsaka view ko. May view ko ba tayo? Ayan. Baka pwedeng ipalas. Tapos ibigay kay sir. Sino ang pinaka-expert sa mangga in terms of cultural management ngayon? Si Kuya Rico. Batumbakal. Siya na. Yes. Ang Sa akin kasi hindi ko kilala iba eh. Sa mga kakilala ko. Oh, I see. Kasi talagang piniprepare niya yung manggahan niya. Kaya niya nagagawa kasi. Kanya na. Yung market niya kasi yung alam ba magkano ang kanyang per kilo ng mangga? 250. 200 to 250. Kaya na ibibigay niya yung kailangan ng lupa. Pero magkamukha lang kami ng mangga. Nakakahon lang ng maganda kami. Yung sweetness, yung pa rin naman. Basta But at the same time. Siyempre, yung preparation niya kasi. Malaki yung niya. Malaki yung production cost niya. Malaki po. Biro mo, pruning. Oo. Tapos kahit hindi pa noon ng manggahan, dinadamuhan niya. Nagpapataba siya. Naka-drip irrigation pa. May drip pa siya. Yung technology niya, ang ganda sa drip. Kaya, Sir, sobrang nagustuhan ko yung sinabi mo na magsasucceed ka dito sa mangga kung hindi basa yung papel mo. Apo. Diba, sir? I think in any business, in any industry, Apo. importante talaga yan. Yes, Sir, sa audience natin, sir, ano po ang last word na pwede niyong maibigay sa kanila? Ayun, so unang-una, nagpapasalamat ako, Sir Buddy, sa inyo Sir, apo. sa agribusiness. At napili nyo ko yung mango industry na mapasama sa inyong YouTube channel. Apo. So, isang karangalan ko rin yan na sa dami-dami ng mga mango producer, isa ako sa napili ninyo. Yes, sir. So, sa mga audience naman natin, so
So sige lang, alam natin na napakaraming problema sa pagmamangga. So ito, dumagampa ang problema nitong nagaganap na gera. Apektado tayo yan, lalo na sa mga produkto ng petrolyo. So kung hihinto tayo, paano sa mga kamukha kong mga mango producer, financer, kung tayo mismo ay mapanghihinaan ng loob at huminto, paano ang mga tao sa likod natin umaasa sa industriya ng mangga? Hanggat may nagpapautang, magtiwala lang po kayo. At baka hopefully in 5 to 10 years time na bumalik sa dating sigla ang industriya ng mangga, lalo-lalo na sa export. Ala namang ibang tutulong sa atin kung hindi tayong mga nagmamangga. Siyempre, hindi natin kaya kung wala yung tulong ng gobyerno. So lagi-lagi na lang dinadaing namin to sa gobyerno. 30 years na po nalugmok kaming nagmamangga. So sabihin natin, nalugmok na pala kayo ng 30 years, bakit ayaw nyo tumigil? Tinitingnan na lang namin yung tao na ito na wala nang kapupuntahan. So may nagpapautang pa. So gobyerno lang, kayo na lang ang pag-asa namin sa 30 years na problema namin. Salamat po. Sir, thank you. Thank you so much. Thank you. Kahit saan naman tayo pumunta. Malangaw siguro. Sige sir, maano na kayo sir. At kayo nga yung bibiyahe pa kami maghapon dito. Kain na po tayo. Sa mga ano kasi, mga bilaglag ng mga hayop. Nag-umpisa yun kay Christian Erickson sa rat breeder ng Kabiyaw. Sa mga bantam breeder. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.